gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko sa araw na ito. Mateo 3:16-17. Nang mabautismo si Jesus, kagad siya umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumarapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." Bilang Panginoon, purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Ang Mateo 3 po ay nagsimula po ito'y bahagi po ng buhay ng Panginoon na kung saan po ang ating Panginoon Kristo binautismohan. Sa nakaraan po, nakita po natin na ang tala at tungkol sa pagdala ng mga kanta sa Kanya at sa pagkikos ng panahon. Of course, alam natin ang naganap. Ngayon ay siya po ay binautismohan ni Juan Bautista. Nagsimula po ang Mateo 3 sa pagbabanggit ng ministeryo nito si Juan Bautista o si Juan na tagapagbautismo. At kung talata, verse 1, ng mga panahon iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ano yung pinapangaral ni Juan Bautista? Ang pangangaral niya ganito, sabi ng verse 2, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Ang sinasabi ni Juan Bautista is for them to repent of their sin, talikuran yung kasalanan nila sapagkat darating na ang kaharian ng langit. Because si Juan Bautista ay naniniwala na siya po ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Ito sabi kasi ng Propeta Esaias sabi sa verse 3, sabi niya, "Ito ang pahayag ng isang tao sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng tuwid na randa sa kanyang nalakaan." Ito si Juan Bautista ay tinatawag na tagapaghanda, o forerunner ng ating Panginoon upang ihanda ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa kanyang pagbautismo, ito po ay hindi kalubusan ng kanilang pananampalataya, kundi ito yung paghahanda nila sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nung pagkatapos po nito ay si Juan Bautista po ay nagsabi na sa marami pong lumalapit sa kanya para magpabautismo, pero itong mga Pariseo po ay talagang hindi nakamasid lang sa kanya. Kaya sabi niya rito sa kanyang salita sa mga Pariseo at mga Saduseo sa chapter 7, "Lahi na mga lupong akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusya ng Diyos?" Sabi niya, "Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi. And at huwag ninyong akalain na mga kayo sa parusya ng Diyos." Kaya itong si Juan Bautista ay nagpapahayag na talagang kailangan nila magsisi ng totoo sa ating Panginoon dahil darating na ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong mga Pariseo, mga Saduseo ay kanyang tinatapo dahil hindi totoo sa kanilang puso ang kanilang pagsisisi. Kaya dito po ay sabi niya rito sa verse 11, sabi, "Binabautismo kayo sa tubig bilang patunay kayo ng inyong pagsisisi at pagtaliw sa kasalanan, ngunit ang darating," si Jesus po yun, sabi niya, "ang kasunod ko magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa Apol." Sinasabi niya dito, yung kanyang bautismo ay mabuti dahil nagsisisi sa kasalanan, pero sinasabi niya, yung pagdating ng Panginoon sa Kristo ay higit kaysa sa Kanya. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung proseso ng Espiritu Santo, ay maranasan po ng mga taong magpapabautismo sa ating Panginoon sa Kristo. And yung bautismo na yun, of course, alam natin, bautismo ay hindi lang ito tumutukoy sa tubig, kundi ito ay tumutukoy sa isang pagpasok sa relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Sa isang pag-aaral ng mga pag-aaral sa sabi, bautismo ng Panginoon sa Kristo, ay nagpapakita na tayo, pumapasok tayo sa tatlong bautismo. Una yung bautismo sa tubig, yung bautismo sa Espiritu Santo, at yung bautismo sa mga paghihirap na maranasan po natin, katulad ng naranasan niya. Kasi pag sa bautismo, nilulubog tayo. Kaya tayo po ay nilalagay sa sitwasyon iyon. Katulad ng bautismo sa tubig, tayo binabautismo sa tubig,
tayo binabautismo ng Espiritu Santo, tayo sinasakop naman ng Espiritu, at tayo binabautismo naman sa buhay natin na tayo pumapasok sa paghihirap kasama ating Panginoon Kristo habang tayo nakikita sa ating pagligtas. Dito po, aside from that po, gusto kong puntahan natin yung bautismo ng Panginoon Kristo. Dito ngayon po sa verse 13 to 17 ay binanggit ang bautismo ng Jesus. No? Nagpabautismo ang ating Panginoon Kristo. Siya mismo ang lumapit kay Juan Bautista para magpabautismo. At pagkatapos ng bautismuhan, ito sabi ng talata, yung binabasa natin ito maaga. Sabi niya, nang mabautismo si Jesus, no? Kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ng langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na umawang parang isang kalapati at umawang sa kanya. At sa tinig mo na sa langit, ang sabi, ito ang minamahal kong anak, ang nalubos kong pinangalagdan. Sabi ng talata, lubos kong pinarulugdan. Tatlong bagay na po mga kapatid, tatlong bagay. Lubos kong pinarulugdan. Ibig sabihin nito, ang pagdating ng Panginoon Kristo, mga kapatid, una, yung kaluburan ng ating Panginoon, ang pagdating ng Panginoon Kristo ay pagdating ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Tandaan po natin, si Jesus po, especially ngayon po sa ating pong pagdiriwang ng mahal na araw, ating pinagdiriwang o ating pong pinasasalamatan ang kaluburan ng Panginoon na ang Diyos ay dumating sa ating buhay. Sa mga Israelita during that time, of course, sa panahon ni Mateo, sa kanilang karanasan, malayo ang Diyos sa kanila during that time. Katulad pinag-aral natin sa nakaraan, ang Diyos ay 400 taong tahimik sa kanila. Pero pagdating ng ating Panginoon Kristo, ang pagdating ng Diyos sa kanilang naranasan. Hindi lang yung Diyos Ama no, na kanilang nakakaugnay sa panahon ng lumang tipan, sa panahon nila Moises at mga katulad nila David sa kanilang panahon na nakakaugnay ang Panginoon, ang Diyos Ama. Pero this time around, ang Diyos ay bumaba sa pamamagitan ng ating sa Panginoon Kristo at naranasan ng mga mananampalataya sa kanilang panahon, especially sa mga sumampalataya kay Jesus Christ, naranasan nila ang presensya ng Diyos sa kanyang tatlong persona. Presensya ng Banal Espiritu, ang presensya ng Diyos Ama, at ang presensya ng Diyos Anak. Wala iba kundi ating Panginoon Kristo. Kaya dito po, sa pagdating ni Jesus, naranasan nila ang kadyusan, ang Diyos na pinakikilala ng Biblia, ang Diyos sa tatlong persona. Isang Diyos sa tatlong persona sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya itong mga Israelita, itong mga Hudyo na sumampalataya sa Panginoon sa Kristo, ay naranasan nila hindi na lamang yung kanang pagpagpunay sa Diyos Ama, kundi naranasan na personally ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa kanilang kapanahonan, hindi na po ang kanilang pagpapagay sa Diyos, hindi na po yung katulad sa panahon ni Moises na sa pamamagitan ng isang ulap, kasi nagpapakita ang Diyos. Kundi ngayon po, personally, ay nakipag-unay sa kanilang Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya, nung dumating si Jesus, dumating ang Diyos ng buhay. The same thing with us, nung ikay manampalataya sa Panginoon Kristo, tandaan po natin ito, dumating ang Diyos sa buhay. Naranasan mo ang Diyos sa buhay mo sa pagkilos ng Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig, sa pagkilos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pag-aling ng buhay para sa iyo, at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay mo, sa araw-araw na buhay mo bilang mananampalataya. Kaya pasalamatan natin na dahil sa pagdating ng Panginoon Kristo, sa pananampalataya mo sa Kanya, dumating ang Diyos sa buhay mo. And God is working in your life right now bilang mananampalataya sa umaga ito. Kung sumampalataya ka na sa Kanya, dumating ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Number 2, tandaan po natin to. Sa pagdating ng Panginoon Kristo, dumating ang pagliligtas ng ating Panginoon. Amen. Okay. Dumating ang pagliligtas ng ating Panginoon. Dumating ang pagliligtas ng ating Diyos. Sa lahat na sumasampalataya, tandaan po natin tayo pong lahat ay hindi naman po sumampalataya para magkaroon tayo ng isang reliyong ating sasamahan. Tayo po sumasampalataya, hindi rin para tayo pong lahat ay masabing tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Sumasampalataya because we believe when we offered our life to the Lord Jesus Christ, kasama po din ang kanyang pagliligtas. Kaya yung pinapangaral po ni Juan Bautista, magsisi na kayo ng kasalanan. Tama po yun, magsisi na kasalanan. At totoo po yan. When we accepted the Lord Jesus Christ, nagsisi tayo sa kasalanan. At yung pagsisisi na yun ay nandulot sa atin ng kaligtasan mula sa Panginoon.
Kaya higit ang binabanggit ni sinasabi ni Juan, higit ang gagawin ng Panginoon Kristo. Babautismo kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. And we say that maranasan natin ang talagang presensya ng Diyos sa ating buhay, yung lubos na pagliligtas sa ating Panginoon. And aside from tayo pong lahat ay nagsisilang sa kasalanan, yung kasalanan pinagsisi natin sa magitan ng Panginoon Kristo, dumating ka ng pagliligtas. And I believe, no, bilang mananampalataya, yung ating yung pagbuhay natin na kasama ang Panginoon, kasama tayong napako sa krus ng Kalbaryo at sa pagkapako natin sa krus ng Kalbaryo, yung kaligtasan na binibigay niya ay binibigay niya sa atin. Na kung paano tayo po lahat ay nagsisi sa kasalanan, kasabay po niyan ay pagbibigay ng Panginoon kanyang pagliligtas. Dahil walang iba, yung kanyang kamatay sa krus ng Kalbaryo ay kapahayagan ng pagligtas sa sanlibutan sa magitan ng pananampalataya sa Kanya. Kahit sumampalataya ka na sa Panginoon, dumating na si Jesus sa iyo, dumating na ang pagligtas ng Panginoon sa inyo. Salamatan natin, Panginoon Lord, salamat po sa inyong pagliligtas, di ba? Pasalamatan po natin siya sa kanyang pagliligtas. Panghuli, tandaan po natin to, ang pagdating ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, lubos kong kinalulugdan, sabi ng ating talata, lubos kong kinalulugdan. Nung binautismohan siya, tandaan natin ito ha. Nung binautismohan, umahaw sa tubig at sa kanyang pagpapautismo, nakita niya ang Espiritu Santo na saan yun ng kalapati. Hindi isang kalapati ang nakita niya. Ano po, sa talata po kasi malinaw po sinasabi na hindi na sinasabing bumaba ang Espiritu na isang kalapati. Hindi po siya hindi bumaba ang Espiritu Santo na kalapati o lumilipad at dumapo sa kalapati. Ito ay isang anyo lamang, no? Parang kalapati. Dahil spirito siya, spirito yan, hindi talagang ang makita mo na espiritu. Pero meron siya nakita anyong kalapati doon dumapo sa kanya. Kaya, yung dito, aside from that, pagkatapos ng bautismuhan, may nagsalita sa langit. Wala iba kung Diyos Ama. Kaya sa kanyang bautismo ay nahayag ang anak ng Diyos, nahayag ang Espiritu ng Diyos, at nahayag ang Diyos Ama, di ba? Nahayag po ang tatlong persona ng Panginoon. And with that po, tandaan po natin ito. Sa pangatlong bagay po, ang pagdating ng Panginoon Kristo, yung kanyang bautismo, yung kaluguran ng Panginoon, ay pagdating ng buhay na ating tutularan ngayon. Ang buhay ng Panginoon Kristo ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo naman bilang mananampalataya ay mayroong tutularan habang nabubuhay tayo sa mundo ito. Kaya yung buhay po natin bilang mananampalataya po natin. Nung sumampalataya ka sa Kanya, ay nagsimula ka ng lumakad, humakbang tulad ng buhay ng ating Panginoon Kristo. At dito po, gusto natin makita yan. Una sa isang dapat natin ginagawa bilang mananampalataya ay magpabautismo tayo. Bakit tayo magpapabautismo? Si Jesus mismo ay nagpabautismo, di ba? Bilang ating Panginoon. Tularan po natin siya. At sinasabi niya sa kanyang mga salita, especially sa Matthew chapter 28, sinasabi niya, bautismohan ninyo sila. Kaya lahat na sumasampalataya sa Panginoon, dapat lamang magpabautismo dahil ito'y kapahayagan ng iyong pananampalataya sa Diyos ng mga Panginoon. Ito'y kapahayagan ng pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo. Ito'y kapahayagan na ikaw po ay kumikilos ngayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya yung Diyos na sumaiyo, yung Diyos na nagligtas sa iyo, tandaan po natin to, ay siya din Diyos na kung saan tutularan natin sa buhay nito. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. I pray ngayong umaga sa bilang mananampalataya, hindi lamang tayo maging aktibo sa pagsamba, aktibo sa pagbasa ng Biblia, aktibo sa panalangin, kundi maging aktibo tayo sa pagtulad sa ating Panginoon sa Kristo. That when you read the Bible, hinahanap ko, Lord, anong pinagagawa mo sa akin? Lord, ano pa ang dapat kong bilang mananampalataya? Ang tutularan po natin, walang iba, kundi ating Panginoon sa Kristo. Pagdating ni Jesus, tandaan po natin, pagdating ng buhay na tutularan natin. Dahil ng buhay yan, walang iba kundi sa ating Panginoon sa Kristo. Sa ating talata ngayong umaga, ginautismo si Jesus, no? Na kumilos ang tatlong persona ng Diyos, at sa pagdating ng Panginoon Kristo, sabi po ng Diyos Ama, siya ang aking minamahal na anak na lubos na pinalulugdan. At ang kaluguran ng Panginoon, tandaan po natin, una, dumating ang Diyos sa buhay ng bilang mananampalataya.
dumating ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo bilang sa iyong pagsampalataya. At dumating ang buhay na tutularan mo bilang pananampalataya. I pray ngayong umaga, mabuhay po tayo tumutulad sa Kanya. Kaya, paano natin sa tutularan? Patuloy kang magbasa ng Biblia, patuloy mong kilalanin para sa buhay. Kaya, panalangin na sa umaga ito, Lord, nais ko pa po kayong makilala. Lord Jesus, nais ko pa po kayong makilala. Kaya Panginoon, kaya siya ang tutularan natin bilang mananampalataya. Ang talata po natin umaga mula po sa Mateo 3:16-17, ang sabi ng talata, nang mabautisman si Jesus, kagad na po parang isang kalapati, ang isang nananong kaagad siya umawang sa tubig. Nabuksan ng langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos nagmabang parang isang karapati tumakbo sa kanya at isang tinig mula sa langit na magsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulutan. Puri ng Panginoon sa paguguli ng umaga dito po sa tulad sa Diyos ang kalulutian karangalan. Panalangin po tayo. Ang Diyos na Panginoon sa lahat, sinasama po namin kayo. Ilulungan na kayo sa mga ito. Sa iyo karangalan, kalulutian, sa iyo ang kapurihan. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. May gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko.